serbisyo mismo. RH! Handog ng DZRH, serbisyo, gabay sa kalusugan, on radio. Programang mag-atin ang pinakabagong balitang pangkalusugan. Magpapaliwanag tungkol sa iba't ibang uri ng sakit sa simpleng paraan. Gabay sa kalusugan on radio. Handang makinig sa inyong mga daig. Magbibigay ng saya at ngiti sa bawat pamilyang Pilipino. Tara na! Alamin paano makaiiwas sa sakit. Gabay sa kalusugan sa DZRH. Kasama si Dr. Gary C. Ang ating gabay sa kalusugan. Magandang hapon po sa inyo lahat at ito po si Dr. Gary C. sa programang Gabay sa Kalusugan. Well, ngayong araw po ang ating pag-uusapan sa balitang pangkalusugan. Aba, 20% ng senior citizen umiinom ng gamot sa alta presyon kahit hindi namang kinakailangan. Mga pagkain pwedeng pangkontra laban sa ulcer. Vitamin B, malaking tulong sa mga may depression. Pagkain ng isda, pampatalas ng memorya. At sa ating seminar on air, ang ating topic ay tungkol po sa peptic ulcer, duodenal ulcer, hyperacidity, gastritis, GERD, dyspepsia, indigestion. So lahat na may kinalaman po sa sikmura o sa tinatawag nating tiyan. Then sa liham ni Lolo at Lola, babasahin po natin ang liham na nagmula kay Lola Nesita de la Torre ng Poblacion, Pamplona, Kamsur. At siyempre, sa harana ni Papa G, mamaya, 1966 na kanta. Aba, kantang 1966. Sino kaya mga nakikinig sa atin ngayon na ginamit ito bilang team song? Love song nilang mag-asawa. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon pong araw ng linggo dito po sa Gabay sa Kalusugan. Balitang pangkalusugan ni Dr. Gary C. Okay, sa balitang pangkalusugan, alam niyo po ba na may bagong pag-aaral na lumabas na marami pala mga senior citizen na umiinom ng gamot sa alta presyon, lalo na yung mga may diabetes at may hypertension, na medyo na-overkill o kaya na-overtreat. Ito pong pag-aaral ay ginawa po sa University of Michigan ni Dr. Eve Kerr at sangayon sa kanya, tama na dapat kontrolado ang blood pressure ng mga diabetic at ng mga taong matataas ang blood pressure para makaiwas tayo sa mga komplikasyon tulad ng stroke, heart attack o kaya kidney diseases o kidney failure. Pero sa isang banda, sangayon sa kanya, naobserbahan niya na marami pala mga senior citizen na uminom ng gamot na maaring kailangan sa umpisa. Aba, ano ibig sabihin nun? Kailangan sa umpisa. Pero kinalaunan, baka naman kailangan tanggalin na o kaya bawasan. Ayun. So, ibig sabihin, may mga tao palang tumataas ang blood pressure at maaring kailangan ng gamot, pero kung ito'y ininom naman ng tuloy-tuloy at nadadagdagan pa, maaring lumabas naman yung mga komplikasyon. Kasi sa ngayon sa pag-aaral na ginawa, at least, nakalagay rito, at least 3 gamot sa blood pressure ang ibinibigay sa bawat senior citizen. Tama ba? Sangayon ba kayong mga nakikinig? Lola, tingnan nyo nga po, ilan po bang gamot iniinom nyo sa isang araw na nakatutok lang sa blood pressure? Abay, may pampabuka na ugat, may pampalabnaw ng dugo, may pampabilis ng tibok ng puso, pampalakas ng pagbomba ng puso. Aba, o nga no. So, sangayon sa pag-aaral na ginawa, lahat daw ng mga veterans hospital o mga hospital na tumitingin sa mga senior citizen ay dapat magkaroon na raw ng guidelines. Ibig sabihin, sundin natin. Kailangan ba bigyan kagad ng gamot? Kung kinakailangan naman bigyan ng gamot, dapat ma-monitor natin yan. Ang problema naman natin dito sa Pilipinas, yung mga pasyente, hindi naman bumabalik sa doktor yan para mag-follow up check-up. Yan, siguro natatamaan yung iba sa inyo, no? So, sangayon sa kanya, kay Dr. Eve Kerr, dapat magkaroon ng guidelines dahil nalaman na 20% ng mga diabetic na veterano ay umiinom ng gamot, medyo na overtreat. So, nandyan na po sa pag-aaral na lumalabas na mas marami pa daw ang nagiging side effect o problema ng isang pasyente may alta presyon, lalo na kung diabetic, sa pag-overtreat
over-treatment kaysa sa under-treatment. So nalaman nila pag over-treatment, pwede rin palang bumagsak ang blood pressure, nanghina si lola, nanghina si lolo, biglang nawala ng malay, tumba. So according sa isang cardiologist na si Dr. Eileen Hanberg, nalaman niya sa University of Florida na marami mga senior citizen na nadadala sa emergency room dahil bumagsak ang blood pressure, natumba, nabagok. Aba, di bali lang sana kung ang side effect na mararamdaman nila ay nanunuyo ang lalamunan, paano naman yung mga potentially more serious side effects ng gamot? So ayan ay base sa pag-aaral. So sang-ayon ako rito na dapat lahat ng senior citizen magkaroon ng guidelines sa pagbigay ng gamot. Baka naman lifestyle modification lang, maayos na yung blood pressure, so hindi kailangan ng gamot. Hindi ba tama yon? Kasi merong iba sa atin, uminom ng gamot sa blood pressure dahil mataas ang blood pressure. Pero, paano naman kung sinunod naman ng pasyente yung mga payo ng doktor na mag-ehersisyo, huwag mainit ang ulo, huwag kumain ng maalat? Abay, sa pagsunod natin, baka bumaba na yung blood pressure natin at maaring bawasan yung gamot. Pero kung hindi kayo sumusunod, ang nangyayari, padagdag ng padagdag, padami ng padami, pataas ng pataas ang miligramo ng pag-inom ng gamot. Vitamin B, maaaring panlaban sa depression. Makinig po kayo. Hindi lang po sa mga senior citizen po ito, ha. Pati po sa mga bata-bata na nakikinig na medyo napapadalas yata na down tayo, ha. Para tayo nakainom ng gamot na tinatawag na downer. Palaging depressed. Nalaman po sa isang pag-aaral na ginawa sa Finland na ang vitamin B, particularly vitamin B12, ito yung tinatawag na cyanocobalamin, na mayaman sa atay ng manok, atay ng baboy, ng baka, mayaman sa isda, at sa pula ng itlog, ay maaaring makatulong pangkontra laban sa depression. Kaso ang problema naman natin, pag bibigyan natin ng maraming atay si lolo, baka naman lumabas yung gout niyan, no? Pero itong sinasabi sa pag-aaral, nalaman sa isang pag-aaral, 115 na katao ang sumali sa pag-aaral. Hinati nila ito sa 3 grupo, yung mga taong gumaling, mga taong bahagyang gumaling at yung mga taong hindi gumaling sa kanilang depression. Pero bago sila dumaan sa pag-aaral na 6 months duration, binigyan sila ng vitamin B12. So yung mga taong gumaling, yung talagang nakarecover sa kanilang depression, na pagkaalaman sa dugo ay may mataas na vitamin B12. Yun ang sinasabi. So yung mga depressed yan, importante po ang uminom ng vitamin B. Usually, pag bumili naman tayo ng vitamin B12, yan na yung mga tinatawag nating vitamin B complex. Kasama na po yung B12. Then, yung mga natural na gamot o mga pagkain pala na maganda laban sa ulcer o yung mga nakikinig po. Alam nyo po, kaya ako napili rin na pag-usapan ngayong araw yung tungkol sa ulcer, sinisikmura, merong tinatawag na GERD, may tinatawag na dyspepsia. Dahil napansin ko, maraming mga senior citizen na ito po ang kanilang kondisyon. Kumain lang ng konti, sinisikmura. Kumain ng konti, kinakabag. Tapos sira kagad ang tiyan. So ito ang ating pag-uusapan mamaya sa ating seminar. Pero meron pala mga pagkain na makatutulong laban sa mga taong sinisikmura. Ito po yun, ha. Alam niyo po ba na ang saging? Yan, alam ko, alam ni Lola yan. Saging, ha. Lolo, alam mo rin yan, saging, banana. Yung hilaw na saging, hindi po yung hinog. Yung hilaw na saging, hiwa-hiwain nyo po. Pagkatapos, ibilad nyo sa araw o kaya microwave nyo hanggang ito'y matuyo at tumigas. Then, pag ito'y matigas na, dikdikin nyo. Gawin yung powder. Iyan pala'y nakakatulong na dumami yung tinatawag na mucus ng ating stomach. Ano ba yung mucus? Ito po'y nagbibigay ng proteksyon sa ating sikmura para hindi maapektuhan ng pagtaas ng asido ng ating sikmura. So yung pinaka-lining ng ating stomach ay binibigyan ng proteksyon. So ang banana, ano bang merong sangkap sa banana? So sa mga pag-aaral, ang hilaw o ang berdeng banana o saging ay may tinatawag na sinto-indoside. Abay, sinto, parang sinto-sinto, no? Itong sinto-indoside ay napagkaalaman na ini-stimulate ang production ng mucus. Mucus, minsan nakala natin pag sinabi mucus, plema, sipon, no? Uhog. Pero ang ating stomach ay binabalutan ng mucus na nagbibigay ng proteksyon. At ito'y unti-unting nawawala, lalo na pag nagkakaedad.
lalong-lalo na kung ano-anong kinakain nyo o umiinom kayo ng mga kung ano-ano na maaaring makasira po dito. So, gawin nyo po yan ha, saging. Ano pa? Bukod sa saging, nalaman ng honey, yung natawag ng pulot, ay tumutulong din dahil ito'y may taglay na glucose oxidase. Isang enzyme na tumutulong na gumawa ng hydrogen peroxide na pumapatay naman sa pumipinsalang bakterya sa ating sikmura. Gusto ko pong linawin na lahat po tayo na nabubuhay ay meron pong bakterya sa ating stomach. Yan yung tinatawag na good bacteria. Ngunit pag nagkaroon ng imbalance, medyo dumami itong bakterya na ito, diyan na nagbibigay ng pinsala sa atin. Kaya may mga tao na pag may ulcer, binibigyan ng gamot na pamatay sa bakterya o yung tinatawag na antibiotics. So huwag kayong magtaka, bakit Doc, may ulcer ako, ba't binibigyan mo ako ng antibiotics? Eh yung pala, yung antibiotics ay tumutulong para mapatay itong bakterya pag sumobra ang bilang. At nalaman na itong honey, 2 kutsara sa isang araw, ay maaari makatulong po sa isang taong may ulcer. At hindi lang yon, nalaman din na ang bawang o garlic ay tumutulong din. Kaya nung ito'y binabasa ko, itong research na ito, naalala ko si dating Ernie Baron. Sabi ni Ernie Baron, madali lang yan. Ang gawin mo ay kumuha ka lang ng honey, dikdikan mo ng bawang, at yan ang inumin mo 2 kutsara kada araw. Yan po ay makatulong na malaki sa inyo para lumakas ang inyong katawan. Pwede rin pala sa sikmura yan. Kaya saludo ko kay Ka Ernie Baron. Kaya nga pag walang knowledge, walang power. Yan ang sabi niya, di ba? So ano meron naman sa bawang? Yung bawang, kinokontrol nito at pinapanantili na normal ang bilang ng bakterya sa ating tiyan o sikmura. So, anong mangyayari? Di chances na magkaroon kayo ng pagsugat o yung tinatawag na ulceration sa inyong sikmura ay mas mababa. Ulcer. Pag sinabing ulcer, ulceration, uka. Mamaya pag-uusapan natin yan sa ating seminar on air. So, bukod dun sa banana, honey, garlic, ano pa bang pwede? Repolyo. Ayan. Ano ba yung repolyo sa English? Ayan, sumagot na sila. Ang galing cabbage. Ang repolyo, napagkaalaman naman na may taglay na L-glutamine. Itong L-glutamine, saka isa pang sangkap na tinatawag na ang hirap basahin Jefarnate, ay napatunayan naman na tumutulong din na proteksyonan ng ating sikmura sa pag-produce ng mucus na ating nabanggit kanina. Anong gagawin sa repolyo? Huwag nyo pong gigisa. Huwag nyo nalagyan ng baboy tapos gigisa nyo na merong konting paminta dyan. Mali po yun. Ang gagawin nyo lang po ganito. Yung repolyong hilaw, fresh. Siguro yung 1 kilo. Ilagay nyo sa blender. Lagyan nyo ng konting tubig. Tapos hayaan mo mag-blend yan ng mga 1-2 minuto. Gawin nyo parang shake. Tapos yan po iinumin nyo. Nakakatulong po yan na magpadagdag ng mucus protection sa inyong stomach. Aba, ang ganda, no? Ngayon, kung sabihin nila, naku, sama naman ang lasa niyan, Doc, lagyan nyo ng konting carrots. Kasi, yung carrots, magdadagdag naman ng lasang medyo matamis ng konti. So, pwede yan. Pwede rin naman po na pakuluan nyo yung repolyo. At least mga 5 minuto na kumukulo. Tapos, pagpigain nyo maigi, yung pinagkuluan yan, yung po'y inumin nyo. Pero sa pag-aaral, mas mabisa kung ito ay fresh. Ibig sabihin, hindi nyo linuto. Mas maganda. Pero sa ibang banda naman, kung talagang nahirapan naman kayo dahil daw sama ng lasa, pwede nyo pakuluan at katasin nyo. Yun nga lang, mas effective yung fresh. Ayan. Dok, may problema po ako Umubo ka. Ubo pa. Laway mo. Okay. Ano po ba sakit ko, Dok? May ubo ka. Dr. Gary C. ang ating gabay sa kalusugan.